Bago po natin simulan, nagpapasalamat ako sa mga patuloy ninyong suporta sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, paki-click mo na ang subscribe button at bell icon para lagi kang update sa mga nilalabas ko na video at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, makikita ang Hydra na putol-putol na ang katawan na. Nag-abiso naman ang system na nakuha niya ang undying regeneration. At ang kanyang immortal body ay magpapatuloy na mag-regenerate. Sinabi naman ni Yon Sung Choi na sa palagay niya na hindi alam ng Hydra ang nangyayari sa buhay. Palagi kong iniisip na ang mga kasanayan ay hindi nauugnay sa akin. Bilang isang martial artist, ngunit mayroon akong lahat ng uri ng mga kasanayan ngayon. Isa lamang sa mga kasanayang ito ang gagawin. Ako ay isang A-rank hunter sa lupa. Ganap na walang kaugnayan ngayon. Bilang isang taong nalampasan ang buhay ng isang hunter, at hinahabol ang buhay ng isang konstelasyon. Nang bigla wika ng Onyx. O buhay kayo, wika naman ni Yon Sung Choi. Sumang-ayon naman ang Onyx. Sinabi ni Yon Sung Choi na, parang iba talaga ako ngayon. Sa bagay yun naman ay talagang kaintindihan naman talaga dahil thousands of years na sa ngayon. At laki din ang pinagbago mo para sa akin, meron ka ng pamilya ngayon. Wika ni Yon Sung Choi sa Onyx. Sabay tinginan naman ang mga Onyx sa bawat isa sa kanila na tila napaka-inosente. Plano kong kunin ang parte na ito. Wika ni Yon Sung Choi. Tinanong niya rin ang Onyx kung kailangan ba niya ng karne, balat o buto o kahit ano. Na tila ikinagulat naman ng Onyx ang kanyang narinig. Nanginginig ang Onyx, naalala ang aksyon ni Yon Sung Choi noon pa man. Sa pagkain neto sa poisonous fish sa karagatan ng Abyss. Ang bangkay ng Hydra ay natuyuan na ng toxins. Ang pagkatay sa katawan ng Hydra sa una pa lang ay napaka-delikado na. At inumpisahan na karnihin ni Yon Sung Choi ang Hydra. Inutusan naman ng Onyx ang kanyang mga anak na huwag pagmasdan ang ginagawa ni Yon Sung Choi. Makikita ang karne ng Hydra the Serpent. At ang napakalinis neto na buto. Napakalaki neto, hindi ko ito madadala ng sakin lang, kailangan kong kainin ang mga karne na ito bago ako umalis sa lugar na ito. Wika ni Yon Sung Choi. Nagsalita naman ang Onyx at nagtanong naman si Yon Sung Choi na gusto daw ba na dalhin naman niya ang mga yon. Bakit meron ka neto? Wika pa ni Yon Sung Choi habang makikita ang Onyx sa kanyang bibig na meron isang bagay na kanyang kagat-kagat. Ikaw ba ay talagang nagagalak dahil nailigtas ko ang iyong pamilya mula sa Hydra? Pagtatanong ni Yon Sung Choi. At tinanggap naman ito ni Yon Sung Choi at nagwika ang system na nakatanggap siya ng isang artifact dimensional pocket necklace. Dimensional pocket necklaces, pagtatakang sabi naman ni Yon Sung Choi. At tila bigla itong umilo sa kanyang kamay. At bigla itong nagbukas na tila isang bibig at mapapansin na nagliliwanag ito maya-maya pa ay hinigop ng dimensional pocket necklace ang mga karne ng Hydra. Magkakasya ba ang lahat ng ito? Pagtatanong naman ni Yon Sung Choi. Ang buto ng Hydra ay maaaring gamitin na isang ingredient sa lahat ng rare items na weapon. At ang balat naman ay magagamit sa paggawa ng matibay na armor. Kung pwede lang ay proseso, at inihanda na ni Yon Sung Choi ang kanyang arinola, banga o calder na may laman na mahahalagang bato. At sinabing, perpekto magagamit niya ang kanyang kaldero upang kolektahin ang mga mineral stone sa ngayon. Medyo marami ako nakuhang adamantium mula nung huli mo akong nakita. Wika ni Yon Sung Choi sa Onyx. King. Wika lang naman ng Onyx na nalobat ang translator. Sinabi pa ni Yon Sung Choi na nasa kanya pa ang adamantium na ibinigay sa kanya ng Onyx. At hindi pa siya nakakahanap ng paraan upang ay proseso ito. At kung magagawa niyang matuno ito ay makakagawa siyang isang kawali at cutting board. Kinalabit naman siya ng Onyx habang isinasara na ni Yon Sung Choi ang kanyang dimensional pocket. At may inilabas ang Onyx mula sa kanyang bibig na tila isang pink na diamond. Sinabi naman ni Yon Sung Choi na, gusto mo bang ibigay sa akin ito? Nahanap mo ba ito habang kumakain ka ng bato? Pagtatanong ni Yon Sung Choi. Sa sandaling yun na nagdesisyon si Yon Seong Choi na tahakin ang landas ng constellation ay nakakakita na siya ng mga mensahe mula sa mga ibang constellation. At nakikita na niya ang mga power level ang mga nilalang na katulad nila Varigos at ng Hydra. Natuklasan na rin niya ang mga instruction upang gamitin ang dimensional pocket necklace na walang paraan upang malaman ng iba.
Ito ay hindi dahil siya ay nakakuha lamang ng ilang uri ng kaunawan o karunungan. At siya ay nabigla, ito ay simpleng bilang na naabot ang rurok ng kanyang pag-iral, pagkakaroon ng kakayahang mag-wield ng existential power. At malakas na lilang liwanag ang nasa kanyang harapan. Nagagawa na niyang mabasa ang mga pangungusap ng mundo na ipinapahayag sa kanya. Sinabi naman ng system na, orichalcum ore, isang metal na nagpapalabas ng napakaraming napakadalisay na mahika. Ang orichalcum ay ang pinakamatulis na metal na nagpapalabas ng mahika. At ang adamantium ay ang pinakamatibay na metal na nag-aabsorb ng magic. Aha, alam ko na, wika ni Yon Song Choi. Magagamit ko ang talam ng orichalcum upang makagawa ng kagamitan katulad ng kutsilyo at kurbiertos. At ang matibay na adamantium ay gagawin kong kawali at cutting board. Perfect, wika ni Yon Song Choi na tila nadedemonyohan na. At nag-uusap naman ang dalawang mag-asawang onyx at sinabing king. Siya ay tila isang maliit na kuko, ngunit siya ay isang mabuting tao. Cute talaga wika ng asaw ng onyx. At makikita ang mga karne ng onyx. Sa palagay ko kahit ang mga storage artifacts ay walang hanggang kapasidad. Walang tumulong dito, kung gayon. Kailangan kong kainin ang natitira wika ni Yon Song Choi na tila ikinagulat naman ng onyx na akala mo ay may phobia na. Huwag kang mag-alala, hahayaan din kitang kumain onyx masayang sabi ni Yon Sian Choi. Ngunit tila subalit dadapwat ang onyx ay kumakaripas na ng takbo papaalis dahil may trauma na sa pagkain ni Yon Song Choi. At inumpisahan na nga ni Yon Song Choi. Sa loob ng thousands of years na ipinatakbo niya ang Demon Inn at nagpupursigi siya na sa kanyang pagluluto at mga pananaliksik tungkol sa mga pagluluto. Sa totoo lang ang skill ni Yon Song Choi sa pagluluto sa abyss ay naabot na ang pinakamataas na antas. Gayunpaman, ito ay hindi ganun kadaling ingredients. Upang gawin, ang karne ng nilalang na tumanggi bilang maging isang constellation subject at nakasurvived ay isang ingredients na hindi pa niya kailanman nakikita sa domain ng Dominator of Blood and War. Ang mga halimaw ng abyss nagbigay ng kapangyarihan proporsyonal sa kanilang sarili sa isa na kumakain sa kanila. Ngunit kapag walang magandang paghamak dito ay magiging itong isang mapanganib na lason. Ngunit si Yon Song Choi ay walang balak na sumuko. Ang paghawak sa mapanlinlang na ingredients ay isa lamang pagseasonay sa kanya. Sige, subukan mo. Dapat ay nagkaroon ka ng makabuluhang rock loose mula sa pagkakaroon ng mga anak at pag-aalaga sa kanila wika ni Yon Song Choi sa onyx. Napasabi na lang ang onyx ng Q, na tila natatakot sa mangyayari sa kanya. Naghanda ako ng hilaw para sa iyo baka sakaling ayaw mo ng luto. Wika ni Yon Song Choi, ngunit bato lang naman ang kinakain ko wika naman sa sarili ng onyx. Sinabi naman ni Yon Song Choi na, kailangan mong kumain ng mga bagay na tulad nito upang maayos na mag-rehabilitate. Isang mainit, ngunit matatag na boses na hindi nagpapakita ng intensyon na umatras. Siya ang tagapagligtas nito, na tinalo ang Hydra. Ngunit nangangahulugan ito na siya ay mas malakas na nilalang. Maaari itong tumakbo mula sa Hydra habang nabubuhay, yun. Good boy, wika naman ni Yon Song Choi. Ngunit hindi siya makakatakas sa nakakatakot na karne na may poison. At kinain na nga ito ng onyx dahil wala na siyang mapagpipiliin. At tila bigla, mula sa bibig at sa kanyang mata isang malakas na liwanag ang lumabas dito. Mabuti ito, tama ba? Narinig ko na ang malaking ahas ayon sa kaugalian ay may kakayahang makapagpasigla. King mga bata, subukan ninyo ito, ikaw din honey wika naman ng onyx na tila nagustuhan ang karne ng Hydra. Natutuwa ako na nagustuhan mo ito wika ni Yon Song Choi. King pagtatanong ng onyx. At naintindihan naman ito ni Yon Song Choi. Papaano wala ng poison ang karne ng Hydra wika ni Yon Song Choi sa tanong ng onyx. Ginawan ko na ng paraan yon. Hindi ko bibigyan ng aking kaibigan at ang kanyang pamilya ng may pagkain na may poison. Wika ng Chef of Abyss. At tila natahimik naman na may pagtataka ang mga onyx. Nagpahayag naman ang system na ang giant stone snake at ang kanyang pamilya ay nagtitiwala at iginagalang ka. Pagtataka naman ni Yon Song Choi. At bigla siyang nagliwanag, ito ay wika ni Yon Song Choi at bigla na naman sumabat ang sabaterong system at sinabing, ang bilang ng iyong mga tagasunod ay tumaas bilang isang constellation. At ang kanyang strength bilang constellation existential power ay tumaas.
Ramdam ko ang lakas na ipinapadala sa akin ng mga kaibigan kong ahas. Wika sa isip ni Yon Song Choi. Ngayon ay naiintindihan na ni Yon Song Choi kung bakit ang mga constellation ay gusto dumi ang kanilang mga tagasunod. At ang rason kung bakit maraming constellation ang interesado sa Earth. Isang mundong puno ng 10-10 bilyong potensyal na tagasunod. Ang isang konstelasyon na nakakuha ng kanyang mga kamay sa lupa ay magkakaroon ng sapat na existential na kapangyarihan upang paikutin ang tide sa kabuuan abyss. Kailangan ko makahanap ng paraan upang makabalik na sa Earth. Bago pa maganap ang nakitang prophecy ng goddess, wika ni Yon Song Choi, meron bang hindi magandang bagay? Pagtatanong ni Yon Song Choi habang tila di na napigilan ng Onyx na kainin ang iba pang mga karne ng Hydra. Wika lang naman ng Onyx at napatingin na lang si Yon Song Choi. Bakit sobrang bloat ng katawan? Dahil ba pinakain ko ito ng mga bagay na hindi maganda sa katawan? Sa palagay ko mayroong ilang pagkain na hindi mo dapat pakainin ang iyong alagang hayop. Sa tingin ko, ito ay tsokolate para sa mga aso at berdeng, mga sibuyas para sa mga pusa. Ganyan ba ang Hydra meat para sa stone serpent? Parang gagawin nitong hindi malusog ang iyong atay at iba pa. Wika ni Yon Song Choi at nagsabi naman ng hindi ang Onyx na tila nag-aalala na baka hindi na siya makakain ng karne ng Hydra. Okay, nakuha ko na hindi ko na ito kukunin pa, sige kainin mo na lahat ng yan, wika ni Yon Song Choi at muli kiing-kiing lang ang naisagat ng Onyx na NGO. Kahit na masaya ang paggugol ng oras kasama ang mga kaibigan, hindi maaaring manatili dito si Yon Song Choi. Hindi niya mapigilan ang kanyang paglalakbay sa pagiging isang konstelasyon. Ang ganitong uri ng pagkakapare-pareho ang naging dahilan kung bakit ang goddess ay pinili siya. At tila sa kalangitan. So ang sinasabi mo, may something, sa teritoryo, kiing sagot muli ng ngongo na Onyx. At makikita si Yon Song Choi na tila may tinitignan. Aano ang iyong iginuhit, wika ni Yon Song Choi sa Onyx? Kiyang wika uli ng ngongo na Onyx at nagets naman ito ni Yon Song Choi na isang demon. At muli intinuro ito ng Onyx at sinabi naman ni Yon Song Choi na ito ay talagang mapanganib. Especially ang kanyang muka, wika ng Onyx o wika naman ni Yon Song Choi. Wala akong alam kung ano ang kanyang sinasabi. Wika naman ni Yon Song Choi sa kanyang isip. Isang mapanganib na demonyo. Magkakaroon ba ako ng isang nakakatakot na demonyo sa puntong ito? Nakapaglaban na ako ng sapat na mga demonyo hanggang sa puntong sawa na ako, sa puntong ito ay nasusuka na ako. Sa Dominator of Blood ang war territory. Ibig sabihin may demonyong mas malakas kaysa Var-Igos at Hydra. Sa teritoryong yun, at tila siya pa ay nasa sabik rito. At makikitang papunta na nga si Yon Song Choi sa mga ulap na nagbukas kanina. Sinabi ng system na nakapasok siya sa territory ng constellation ng Dreams and Greed. Ang mga kalapit na constellation ay nagsimula na siyang pagmasdan. At makikita si Yon Song Choi na tila pababa sa ulap. Ang servant ng constellation ng Dreams and Greed ay nagising sa iyo at lumalapit sa iyo. Wika ng system. Sinabi naman ni Yon Song Choi na, meron bang darating upang makita ko? At makikita mga nilalang na meron mga pakpak na aka mo ay mga anghel. Nagtanong ang kanilang leader kung siya ba ay ang undefeated avatar of training. Sinabi naman ni Yon Song Choi na tama siya. Wine-welcome ka namin constellation, wika ng nilalang na may mga pakpak at sungay. At makikitang itinupi ng nilalang ang kanyang pakpak sa kanyang balikat na akala mo ay isang portable item. Sinabi naman ng nilalang ang kanyang master ay gusto siyang makita. Sinabi naman ng system na ang Nightmare Incubus ay gumagamit ng soul enchant. At ang lakas ng celestial technique ay hinaharangan nito. Na tila di naman magets ni Yon Song Choi. Sinabi naman ni Yon Song Choi na, ito ay medyo bastos para sa isang pagbati. Agad naman humingi ng patawad ang nilalang na Incubus at sinabing meron isang bagay na hindi nila makontrol. At sila ay naniniwala doon ng aming insignificant abilities ay hindi gumagana sa iyo ang dakilang constellation. Ngunit hindi pa ako ganap na constellation, wika naman ni Yon Song Choi. Naniniwala kami na magiging isa kaden malapit na wika ng Incubus. Napapikit naman si Yon Song Choi at dinarama ang mga tatimas na salita ng Incubus dahil sa haba ng panahon ng kanyang pananatili dito ay ngayon lamang siya nakarainang ng mga ganitong salita patungkol sa kanya. Papaano kung tanggihan ko ang pakikipagkita sa inyong master, tanong naman ni Yon Song Choi. Sinabi naman ng Incubus na, tapos sabi ni master papuntahin ka na lang.
Ngunit sumusumpa kami sa karangalan ng aming Panginoon, hindi ito isang bagay na magkakaroon ng negatibong epekto sa iyo. Iniisip naman ni Yon Sung Choi na, ano ba talaga ang gusto nila? Okay, sige, makikipagkita ako sa kanya, tapos pag-iisipan ko, pawika ng magulong utak ni Yon Sung Choi. Nagtanong naman si Yon Sung Choi kung meron bang pagkakataon na may narinig siyang Earth na isang planeta sa labas ng abyss. Ang tinutukoy mo ba ay ang Earth? Wika naman ng Incubus. Dagdag pa niya na sa tingin niya ay narinig na niya ito matagal na panahon na ang nakakaraan. Pagkatapos umalis sa mga tarangkahan sa Thair, nagkaroon ng agrumentang kalapit na constellation, agad-agad naman lumapit si Yon Sung Choi at pasiga na sabing maliban pa dyan, wika niya na may pagtatanong. Humingi naman ng pasensya ang Incubus at sinabing yun lang ang kanyang alam. Ngunit ang kanyang master ay may alam patungkol dito at tinanong niya si Yon Sung Choi kung interesado daw ba siya sa Earth. Sumang-ayon naman dito si Yon Sung Choi. Masayang sinabi ng Incubus na narinig niya na napakaraming bilang daw na mga kaluluwa ang nandoon. Kung gusto mo makontrol yun, ikasisiya ko na tulungan ka, wika ng Incubus. Sinabi naman ni Yon Sung Choi na hindi yun ang kanyang planong gawin. At tila bigla parang napahiya ang Incubus at nagtanong kung ang ano rason. Tumindig ng matikas si Yon Sung Choi at sinabing plano niya na hadlangan ang ibang mga constellation na kontrolin ang Earth. At tila di naman makapaniwala ang Incubus sa kanyang narinig. At tinawag ng Incubus bilang isang constellation si Yon Sung Choi, dagdag pa neto na hindi lang sa napakalakas ni Yon Sung Choi, isa din itong marangal na constellation. Iniisip naman ni Yon Sung Choi na tinatawag nila ang mga Incubus na nightmare, ngunit parang isa silang napakabait na at mabuting demon. Kahit na hindi nila makontrol ang kanilang enchanting skill, hindi ba sila mapanganib na mga demon? At bigla, pagnanasa, ibigay mo sa akin ang iyong pagnanasa. Sigaw na sabi ng pangit na demon na may kulay pulang buhok na tila isang hambog. Ito ay isang succubus. Sinabi ng system na ang succubus ay gumagamit ng soul enchant. At ang Divine Celestial Technique at paulit-ulit na gumagamit ng Soul Enchant ang hambog, ngunit patuloy lang naman ito hinahadlangan ng Divine Celestial Technique ni Yon Sung Choi. At tila inaawat na siya ng mga Incubus. Pakawalan ninyo ako. Alam ko na gusto nyo rin na kainin siya, kainin na lang natin siya ng sama-sama. Ang kanyang purong inosenteng at matamis na pagnanasa. Ang pagnanasa na walang hanggan na pag-insayo at lumakas para na akong mababaliw kahit isang kagat lang. Wika ng hambog na baliw na demon. Tumahimik ka, ikaw ay seselyohan ng 300 years, wika naman ng isang Incubus. Ano yun? Pagtatanong ni Yon Sung Choi. Nahihiyang sumagot naman ang Incubus at sinabi yun ay isang nightmare na napakahina kapag napupunta na siya sa kanyang pagnanasa. Nagtanong naman si Yon Sung Choi na kung sila ba ay nabubuhay dahil sa pagnanasa ng iba. Sumang-ayon naman dito ang Incubus. Sinabi naman ni Yon Sung Choi na pero malamang wala akong edible na pagnanasa. Ako ay isang taong hindi kailangan ng manliligaw o masarap na pagkain at komportableng kama, kaya. Sumagot naman ang Incubus at sinabing hindi ikaw ang iyong pagnanasa ay isang tuwid at purong pagnanasa sa pagtetrainig. Napakabango neto at napakatamis. Wika ng Incubus na tila naglalaway na sa pagnanasa, napatingin lamang dito si Yon Sung Choi. Sinabi naman ng Incubus na pero okay sila at nakokontrol naman nilang sarili ng maayos. Ganun ba? Wika ni Yon Sung Choi na tila agad-agad na gumawa ng distansya sa bakla na nag-aalok ng 150. Sinabi naman ng Incubus na ako ay alipin na pinapabura ng controller, kaya maniwala ka sa akin please. At nakarating na sila sa isang lugar. Sinabi ng Incubus na ito ang Constellation Dreams and Dreads Residence. Kung papasok ka sa loob, makikita mo na ang aming master. Wika ng Incubus. Hindi ka ba sasama sa akin? Pagtatanong naman ni Yon Sung Choi sa Incubus. Sinabi naman ng Incubus na papaano ang katulad ko na hindi naman gayong kahalaga ay pumagitna sa dalawang constellation, wika niya na may pagtanggi. Sinabi ko na sa iyo ito sa umpisa pa lang, hindi pa ako ganap na constellation, ngayon na ay nalalayan mo na ako makapunta dito, bakit di mo ako samahan sa loob, wika pa ni Yon Sung Choi. Napaluhan naman dito ang Incubus sa kanyang narinig at sinabing Sir Constellation. Masayang sinabi ng Incubus na ito ang unang pagkakataon na may nag-iisip sa akin ng ganito. Siguro, baka lang, pero kung ang mga bagay ay bumaba sa timog,
Gagamitin ko itong lalaki na to bilang isang pananggalang dahil nakakahiyang mawala ng aliping pinapaboran mo. Kung makakaharap ko ang kalaban, tapos siguradong mas magagamit nila ang kapangyarihan nila kaysa sa akin, dahil teritoryo nila yon. Kahit anong mangyari, hindi ito kakaiba, kahit na nakakuha siya ng imbitasyon, hindi maalis ni Yeon Sung Choi ang pakiramdam na ito ng pagkabalisa. Ang pangalan na Undefeated Avatar of Training ay hindi isang bagay na ibinibigay sa iba, ngunit, at sa kanilang pagpasok wika ni Yeon Sung Choi at mapapansin ang Incubus na tila bumagsak sa sahig. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na, "No wonder, parang kakagising ko lang. Natutulog pa siya, anong nangyari?" Sinabi naman ng Incubus na tila na naginip na ang iyong pananasa ay matamis. Sinabi naman ng isang boses na ang kanyang alipin ay meron isang magandang panaginip ngayon, isang panaginip na kinakain niya ang iyong pagnanasa gaano man ito karami na kahit hindi mo pa pinahihintulutan. Ang constellation ng Dreams and Greed, wika naman ni Yeon Sung Choi. Tama ka, wika ng isang bata sa likod ni Yeon Sung Choi. So ikaw ang constellation na sanhi ng maingat na paggalaw sa abyss kamakailan lang. Gusto kitang makilala, wika ng constellation of Dreams and Greed. So ikaw ang constellation na nagbigay ng ingay sa abyss nakaraan. Matagal na kitang hinihintay. Humingi naman ng tawad si Yeon Sung Choi at sinabing hindi pa siya ganap na constellation. Masyado pa akong malayo para doon. Hindi, wika naman ng Dreams and Greed. Sinabi pa niya na magmula ng tahaki ni Yeon Sung Choi ang landas ng constellation ay isa na siyang ganap na constellation. Ang mga bagay na iyong ginagawa ay kapareho ng mga bagay na ginagawa ng constellation. Hindi rin ba pwede na gamitin mo ang iyong existential power? Iniisip naman ni Yeon Sung Choi na ang master ng nightmare ay mukhang bata. Nagsimulang sundan ni Yeon Sung Choi. Noong una siyang pumasok sa loob ng mga residente ng konstelasyon. Sa kanyang pagpasok kanina ay nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Na kanyang ipinagtaka, hindi pa ba ako naging sapat? 10,000 taon na ang lumipas mula nang ako ay gumala sa bangin na aking pagka-mastered sa Divine Celestial Technique at nakamit ko ang peak rank. Ngayon na narating ko na ang peak ng martial arts. Kailangan ko ba talagang maging isang konstelasyon? Yayakapin ko na lang itong kapayapaan. Sa gitna ng aking kaliwanagan. Itong kapayapaan. At tila bumalik siya sa realidad. Bakit ang territory na ito ay sinusubukan pasukin ng aking ulo? Sa pamamagitan ng mga ganitong uri ng tukso at kaakit-akit na kaisipan. Wika ni Yeon Sung Choi. Sinabi naman ng constellation ng Dreams and Greed na, ganyan talaga ang pangarap at pagnanasa. Lahat ng pumapasok sa silid na ito ay nakakakuha ng kasiyahan sa bawat pagnanasa. At nagiging mapayapa, maliban kung ikaw ay isang konstelasyon, mahirap labanan ang mga toksong ito na hindi mo pa nagising ang iyong sarili. Gisingin ko ang sarili ko? Pagtatanong naman ni Yeon Sung Choi. Hindi ka ba nagtataka kung ano ito, tanong ng Dreams and Greed? Ngunit hindi ko ipapaliwanag sa iyo ang mga detalye, dagdag pa niya. Meron bang bagay na gusto mo sa akin, pagtatanong naman ni Yeon Sung Choi? Lagi kong pinapaliwanag sa iyo, ngunit kung papayag ka na magsegowa ng alyansa sa atin. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na hindi niya inaakala na magtatanong siya tungkol sa alyansa sa kanya. Alam kong isa kang constellation na nabubuhay sa pangsarili lang. Natawa naman dito ang Dreams and Greed at sinabing, yan ay tama, ang constellation ay isang nilalang na isang makasarili. Ngunit wala silang pagpipilian kundi maging makasarili. Ang pagiging makasarili ay hindi palaging humahantong sa insolasyon at pagkasira. Sa halip, ang pagiging makasarili ko ay humantong sa pakikipag-alyansa sa iba. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na naiintindihan naman niya ang kanyang sinasabi. So sa palagay mo makakakuha ka ba ng mga benepisyo sa pakikipag-alyansa sa akin? Pagtatanong ni Yeon Sung Choi. Tama yan. Inaakala ng mga mortal na tayo ay mga Diyos o ganoong uri. Ngunit ang buhay ng isang konstelasyon ay hindi madali. Kung ang isang konstelasyon ay nagpapakita ng kahit isang pahiwatig ng panghihina, ang mas malakas na konstelasyon ay agad na magsisimulang umatake sa kanila, at para mabuhay ang mga mahihinang konstelasyon, kailangan nila ng mapagkakatiwalaang mga alyansa, at para sa ilang mga konstelasyon, na ang mindset of survival of the fittest ay hindi ang pinakakanais-nais na hinaharap para sa kanila. Ang pagkawasak at pagkawasak na dulot ng mga konstelasyon na gutom sa kapangyarihan na ang alam lamang ng pagkawasak kasama ang hari ng misteryong yon,
hindi na maaaring magkaroon ng tukso para sa mga bangungot na kainin. At dyan muna po magtatapos, abangan ang next chapter. Salamat po.